In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino man mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga buhay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalapit na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko at sa paggunita kay San Felipe Neri, isang pari, at ngayong Martes ng ika-8 linggo ng karaniwang panahon. Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni San Pedro kay Jesus, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa inyo. At sumagot si Jesus na ang sinumang magsakripisyo alang-alang sa Diyos at sa mabuting balita ay hindi pababayaan ng Panginoon. Maaring may kasamang hirap, pag-uusig at pagsubok. Pero may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Marami sa atin ngayon ang natatakot sumunod kay Kristo ng buo dahil sa pressure ng mundo. Minsan, mas pinili ng tao ang kasikatan, kayamanan, o sariling kagustuhan kaysa sa katotohanan ng Diyos. Pero bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo ni Kristo na manatili sa kanyang pag-ibig kahit mahirap, kahit hindi tayo maintindihan ng iba. Sa unang pagbasa naman, malinaw ang paalala ni San Pedro. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hindi ito para lamang sa pari o madre. Ang kabanalan ay para sa lahat. Sa magulang, kabataan, empleyado, magsasaka, guro, opisyal ng gobyerno, at ordinaryong mananampalataya. Ang tunay na kabanalan ay makikita sa araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging tapat, marunong, magpatawad,
Pag-iwas sa kasalanan, pagdarasal, pagtulong sa kapwa, at pananatili kay Kristo kahit maraming tukso. Mga halimbawa ng mga santo. Ang buhay ni St. Philip Neri ay isang magandang halimbawa. Kilala siyang masayahin, ngunit banal. Ginamit niya ang kabutihan, kababaang loob, at pagmamahal upang mailapit ang maraming tao kay Kristo. Ipinakita niya na hindi hadlang ang pagiging simple upang maging banal. Si St. Francis of Assisi naman ay iniwan ang kayamanan upang sundan ang daan ng Diyos. Pinili niya ang simpleng buhay upang maipangaral ang pag-ibig ni Kristo. Si St. Teresa of Calcutta ay naglingkod sa mga mahihirap at may sakit kahit pagod at hirap. Hindi siya tumitigil magmahal. Ganito rin sana tayo ngayon. Maging ilaw sa social media. Magbahagi ng salita ng Diyos. Huwag ikaya ang pananampalatayang Katoliko at maging buhay na saksi ni Kristo sa bawat bayan. Hindi sapat na magsimba lamang. Dapat makita kay Kristo sa ating salita, gawa, at pakikitungo sa kapwa. Ano ang ating dapat gawin bilang Romano Katoliko? Una, manatiling malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa misa, pagkumpisal, at panalangin. Pangalawa, basahin at ipalaganap ang salita ng Diyos araw-araw. Pangatlo, huwag gumanti ng galit sa galit. Pairalin ang pagmamahal at katotohanan. Pang-apat, tulungan ang may sakit, mahihirap at nangangailangan. Ipagdasal ang simbahan, mga pari at ating Santo Papa. Pang-anim, mamuhay ng may kabanalan kahit na sa makabagong panahon tayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o kapangyarihan, kundi kung gaano tayo nagiging tapat kay Kristo hanggang wakas. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong mabuting balita na nagbibigay pag-asa at lakas sa aming buhay. Tulungan mo kaming manatili sa iyong pag-ibig sa gitna ng pagsubok, tukso, at kaguluhan ng mundo.
Turuan mo kaming maging banal, sapagkat ikaw ay banal. Gawin mo kaming tunay na saksi ng iyong salita sa bawat bayan, sa pamayanan. Aming ipinapanalangin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, at ang aming buong pamilya at lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga kaparian, mga obispo, aming kura paroko, Diocesan Administrator Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV sa kanyang pamumuno sa simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at malasakit sa bayan. Ipinagdarasal din namin ang aming mga yumao kasama sina Pope Francis, Janet Hiram, Padre Cesar at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pagkalooban mo sila ng kapahingaang walang hanggan sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng panganib, unos, kalamidad, sakit, at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!